Samantala, upper middle income status ng Pilipinas at ang pagbaba ng inflation rate ngayong buwan ng Hunyo ating tatalakayin. Kasama si Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles mula sa Office of the Chief Economist ng Department of Finance. Si Cabiles, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali Joshua, magandang tanghali Lisa. Asik, una po sa lahat, ano po ang kahalagahan ng pagkumpirma ng World Bank na ang Pilipinas po ay nasa o isang upper middle income country na? Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa ekonomiya ng ating bansa? Well, ang pagkilala sa Pilipinas ng World Bank bilang upper middle income country or UMIC ay isang patunay sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Base sa ulat ng World Bank, ang pagtawid ng Pilipinas mula lower middle income country or LMIC sa UMIC or upper middle income country ay hatid ng average economic growth ng bansa ng 5.8% sa loob lamang ng 5 taon. At ang paglago nito ay nakikita sa lahat ng mga pangunahing industriya at hindi sa isa o piling sektor lamang. Okay. Asek, maaari po ba ninyong ibahagi ang nakikita ninyong mga pangunahing hakbang ng pamahalaan na naging susi upang makamit ang milestone po na ito? Maraming hakbang na ginawa ang pamahalaan na nakatulong sa pagiging UMIC ng bansa. Kasama dito ay ang mga reforma na naghihikayat na mamuhunan sa Pilipinas gaya ng PPP Code at Create More at mga reforma para lalong bumuti ang tinatawag na ease of doing business sa Pilipinas at ang investment din in human capital at pag-aayos ng social services. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng mga reformang ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na tuloy-tuloy ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya. Okay. Asik, doon sa nabanggit niyo po na 5.8% in 5 years at nasabi niyo po na hindi lang sa isang sektor kundi sa iba't ibang industriya. Ano-ano po itong mga industriya na ito? Yun, karamihan sa industriya, so siyempre nandiyan yung BPO natin. May konting improvement din tayo sa manufacturing sector. Yung agriculture na medyo hindi ganun kaganda yung performance in the past years, medyo at least may konting improvement na din. So ang ipinunto ng World Bank ay broad-based yung growth natin. Hindi for example kagaya ng ibang tumawid sa upper middle income na galing na sa isang sektor such as for example sa exports or sa financial services or sa tourism lamang. Okay. And Asik, sa pananaw niyo po, paano po makikinabang ang mga ordinaryong Pilipino sa pag-angat ng bansa bilang upper middle income country, lalo na po sa usapin ng trabaho, sa kita at maging lalo na sa kalidad ng buhay? Yes, ang pagtawid ng Pilipinas mula LMIC to UNIC ay nagpapataas ng investment at credit profile ng isang bansa. So, ibig sabihin sa pagtawid ng Pilipinas sa upper middle income country, maaaring mas marami mamumuhunan sa bansa na siya namang makakalikha ng maraming trabaho at oportunidad sa pagnenegosyo at pangkabuhayan. Okay, Asek, paano po ba tinitiyak ngayon ng pamahalaan na mararamdaman ng mga mamamayan yung benepisyo ng pag-unlad na ito? Yes, Yusek, kailangan tuloy-tuloy ang ating mga reforma, mga programa at mga proyekto upang manatili tayo sa UMIC. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy din ang pamumuhunan at paglago ng ating ekonomiya hanggang mararamdaman ng nakakarami ang pagiging UMIC o hit pa pagdating ng panahon. Pagkat makakakuha tayo maraming trabaho, baka yung iba makakatayo ng negosyo o ibang hanap buhay dahil mas marami ng namumuhunan sa atin. So, kasama dito sa pagpapatuloy ng mga programa ay ang pagpapatuloy natin ng programa sa infrastruktura, ang pagtiyak ng pagkakaroon ng sapat na pagkain at enerhiya, at ang edukasyon at maayos na serbisyong pangkasusugan sa lahat. Alright. At may maroon po bang mga hamon, Asek, nakakibat ang bagong antas na ito? At paano po ito pinaghahandaan ng pamahalaan para pumapanatili ang paglago ng ekonomiya?
May mga ilang pwede nating tawagin na downside sa pagiging UMIC, pero karamihan sa mga ito ay manageable. Isa na yung babanggitin ko, yung masyadong ipinunto ng karamihan, yung mawawalan tayo ng access sa official development assistance o yung pangungutang sa mas mababang interest kumpara sa interest ng merkado. Ngunit hindi naman ito agad mangyayari. Mayroong tinatawag na transition period bago mawala yung access sa official development assistance. At isa pa at mas importante, ang official development assistance ay maliit lamang na bahagi ng kabuuang utang ng bansa. Malaking bahagi nito ay sa merkadong lokal at kung tuloy-tuloy ang pagiging UMIC, pwedeng bumaba yung cost of borrowing natin. Okay. Asik, no, ano po ba yung mga susunod na prioridad ng Department of Finance upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at matiyak na mas maraming Pilipino ang makikinabang sa pagiging upper middle income country po ng bansa? Yes. Sa bahagi ng DOF, patuloy kami magsusumikap na tiyakin may sapat na pondo para suportahan ang mga programa at proyekto na magpapaunlad sa bansa. Kasama dito ang pagtiyak na nasa maayos na estado ang pananalapi ng pamahalaan at ng bansa mismo. Okay, and Dasek, sa ibang usapin naman po, sa inflation rate, bumaba po ito ng 6.4% nito lamang Hunyo. Sa pananaw po ng Finance Department, ano-ano po ang mga pangunahing dahilan na nag-ambag sa patuloy na pagbagal ng inflation sa ating bansa? Okay, Joshua, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation na nakikita natin ay dulot sa kaguluhan sa gitnang silangan. Bilang pangunahing pinagkukunan ng langis at ng fertilizer, nagtaasan ang presyo ng mga ito at nakaapekto ito sa presyo ng mga bilihin, lalo na ng pagkain at ng langis o petrolyo. Ngayong medyo humupa na ang kaguluhan, nakita natin na bumaba na ng bahagya ang inflation at umaasa tayo na tuloy-tuloy ito. Okay. Asik, no, sa pagbagal nga po ng inflation noong Hunyo, ano po ba ang inaasahang magiging epekto nito sa paglago po ng ekonomiya, investments at kabuhayan ng mga Pilipino sa nalalabing bahagi po ng taon? Sa pagbaba ng inflation, inaasahan natin na bumuti ang consumer at ang business confidence o ang kalakal sa bansa. Makakatulong ito sa paglago ng ating ekonomiya at sa pamumuhunan sa bansa. Matatandaan natin na tayo ay isang domestic-driven or consumption-driven economy. At ang pagbaba ng inflation ay makakatulong sa pagbalik ng nitong domestic consumption or domestic consumption para maging growth driver ulit natin. Okay. And Dasek, ano pa po ang mga hakbang na isusulong ng Department of Finance upang mapanatiling mababa at matatag ang inflation sa mga susunod na buwan? Ano po kaya ang maaaring gawin ng pamahalaan sa inyo pong pananaw para maging handa sa kasakali man na magkaroon ulit ng conflict sa gitnang silangan at hindi maapektuhan yung ating bansa? Yes, ang DOF ay kabilang sa Interagency Committee na nagmo-monitor sa inflation. At sa committee na ito, nagbibigay kami ng mga rekomendasyon kung paano maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gaya ng mga subsidiya sa agrikultura, fisheries at transport sectors upang hindi masyadong magmahal yung mga bilihin at suspension ng excise taxes kamakailan. Tuloy ang aming pag-monitor sa inflation at pag-aaral ng mga hakbang upang mapanatiling mababa ito. Asek, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan po na nakatutok sa atin ngayon. Okay po. Sa mga nakaraang buwan, marami pong hamon na humarap sa atin na labas sa ating kontrol. Ngunit lubhang nakaka-apekto sa atin gaya ng mga tensyon noon sa Russia at Ukraine at ngayon sa gitnang silangan. Andiyan din yung mga kalamidad gaya ng mga bagyo at ng El Nino. Sa amin po sa DOF, makakaasa po tayo na walang tigil ang aming pagsusumikap na protektahan ang paglago at pag-unlad ng ating ekonomiya at ng kapakanan ng ating lipunan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles mula sa Office of the Chief Economist ng Department of Finance. Maraming salamat din po, Yusek. Maraming salamat po.